Papunta na sa EDSA ang mga nagprotesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para magpakita ng suporta sa rally ng Iglesia ni Cristo. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, kasalukuyang naghahanda ang mga relihista dito sa Liwasang Bonifacio na bumiyahe pa EDSA para makibahagi sa kilos protesta na isinasagawa roon ng Iglesia ni Cristo. Nagsimula na ngang sumakay ng bus ang nasa 500 na nagtipon dito sa kilos protesta at naligpit na rin yung kanilang mga tent na ginagamit sa magdamag. Kanina, nagsagawa pa sila ng programa rito kung saan iginiit nilang mga Batanggenyo raw sila at hindi mga miyembro ng INC. Cheryl, subukan natin na kausapin ang ilan sa kanila na nandito pa, no, at nagpapahinga sila sa ngayon, no, habang naghihintay na makasakay doon sa bus. Ito, subukan natin kausapin si Kuya. Kuya, baka pwede kitang ma-interview, no? Sandali lang naman ito. Ayan. Kuya, ano po palang pangalan ninyo? JR Alfonso. JR, Kuya JR, hanggang kanina pa po kayo nandito? Kailan po kayo dumating dito? Kahapon ng tanghali. Kahapon ng tanghali at ano po nga ipinaglalaban nyo dito at ano pong gusto nyo makita? Nandito kami na nagmula sa unang distrito ng Batangas upang pakisa sa panukala ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na upang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ng bawat isang Pilipino. At ngayon po papunta kayo ng EDSA, tama po? Opo. Hanggang kailan po kayo mag-stay doon? Hindi pa po namin masabi kung hanggang kailan, kung hanggang gano'ng katagal pa kasi hindi pa naman namin alam kung ano yung sitwasyon na pupuntahan namin doon, kung maraming tao ba, kung meron pa kaming pepestuhan, kung meron kaming pagalagyan. Kaya wala pang kasiguruhan. Pero handa po kayo kung sakali na magtagal doon? Wala namang problema sa amin, basta importante sa amin, matugunan namin yung kung ano yung mga pinaglalaban ng bawat isang Pilipino. Paano kaya kung may mga trabaho kayo? Ay meron naman kaming mga naiwan na trabaho, yung mga pamilya namin, kasi meron naman kaming mga trabaho dun sa bahay. So naiwan niyo po muna ngayon at sumama kayo dito sa rally. Panghuli na lang kuya, ano po yung reaction niyo? May ibang nagsasabi na bayaran daw kayo. Hanggang wala naman silang napapatunayan na bayaran kami, wala kaming pakialam kung ano yung sinasabi nila. Kasi ganoon naman lagi sa politika eh. Pag alam nilang tama yung pinaglalaban, katulad ng nangyayari sa gobyerno natin, kung sino yung malaban ng tama at tinahanap nila yung tunay na katotohanan, sila yung mga sinasampahan ng kaso. Katulad ni Senator Marcoleta, na siya yung kauna-unang umusig sa flood control, o siya yung malapit na niyang mapalabas yung mga katotohanan ngayon. Kita naman natin lahat na siya yung sinasampahan ng kaso. So maraming salamat po, Kuya Okay. JR. Thank you. Ayan, Cheryl, nakausap natin si Kuya JR na isa sa mga Batanggenyo na nakiisa dito sa rally at ayon pa sa kanila ay iisa lang daw din sila ng ipinaglalaban, no, sa INC na transparency at accountability kontra korupsyon. Sinusuportahan din daw nila si Senator Rodante Marcoleta na balak sampahan ng plunder case kaugnay ng kanyang undisclosed campaign funds. Kahapon nung dumating sila dito, kasama nila si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Leviste, tutol sila sa selective justice na nakikita nila. Cheryl, nasa mahigit 100 daw silang naiwan dito at naghihintay ng bus na sasakyan nila pa EDSA at kwento pa nila sila rin ang grupong nagsagawa ng rally rito sa Liwasang Bonifacio noong Marso kaugnay ng pagtanggal ng VAT sa langit. Bumalik daw sila para makiisa naman ngayon sa INC. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.